Buod ng Ibong Adarna. Nagkaroon ng malubhang karamdaman ang Haring Fernando ng kaharian ng Berbanya matapos siyang bangungutin. Sa kanyang panaginip, nakita niya na pinaslang at inihulog sa balon ang kanyang bunsong anak na si Don Juan ng 2 buhok. Dahil dito, labis siyang nalungkot at nagkasakit. Ayon sa isang medikong paham, ang awit lamang na mahiwagang Ibong Adarna ang tanging makapagpapagaling sa hari. Inutusan ni Haring Fernando ang panganay na anak na si Don Pedro na hanapin ang Ibong Adarna sa Bundok Tabor, kung saan ito dumadapo sa punong Piedras Platas. Nabigo si Don Pedro dahil nakatulog siya sa awit ng ibon at naging bato matapos mapatakan ng dumi nito. Sumunod namang inutusan si Don Diego, ngunit nabigo rin siya at sinapit ang kaparehong kapalaran. Sa huli, si Don Juan ang inatasan ng hari. Sa kanyang paglalakbay, tinulungan niya ang isang matandang ermitanyo na gumanti ng kabutihan sa pamagitan ng pagbibigay ng mahalagang payo. Dahil dito, matagumpay na nakuha ni Don Juan ang Ibong Adarna at napalaya rin ang kanyang 2 kapatid na naging bato. Subalit sa kanilang pagbabalik sa Berbanya, pinagtaksila ni na Don Pedro at Don Diego si Don Juan. Binugbog nila ito at iniwang sugatan sa daan habang sila ang nag-uwi ng Ibong Adarna sa kaharian. Muli namang tinulungan ng ermitanyo si Don Juan kaya siya ay nakaligtas at nakabalik sa Berbanya. Nagalit si Haring Fernando nang malaman ang ginawa ng 2 nakatatandang anak, ngunit pinatawad niya ang mga ito sa pakiusap ni Don Juan. Dahil sa labis sa pagkagiliw ng hari sa Ibong Adarna, inutusan niya ang 3 prinsipe na magbantay dito. Isang gabi nakatulog si Don Juan habang nagbabantay at pinakawalan ng 2 kapatid ang ibon. Dahil sa takot na maparusahan, tumakas si Don Juan at naglakbay hanggang makarating sa Armenia, kung saan siya nanirahan. Sinundan din siya roon ni na Don Pedro at Don Diego. Natuklasan nila ang isang mahiwagang balon at nagtangkang bumaba rito. Si Don Juan lamang ang nakarating sa pinakailalim, kung saan natagpuan niya ang isang paraisong lugar. Sa kilaliman ng balon, nakilala niya sina Doña Juana at Prinsesa Leonora na binabantayan ng isang higante at isang serpienteng may 7 ulo. Natalo ni Don Juan ang mga bantay at iniligtas ang mga prinsesa. Nang paahon na sila, naalala ni Prinsesa Leonora ang kanyang naiwang singsing kaya bumalik si Don Juan sa balon. Ngunit pinutol ni Don Pedro ang lubid upang ipahamak siya. Sa tulong ng alagang lobo ni Prinsesa Leonora, nakaligtas muli si Don Juan. Muling nagkita si Don Juan at ang Ibong Adarna na nagbigay ng bagong tagubilin. Pumunta siya sa Reino de los Cristales. Sa tulong ng mga ermitanyo at isang olikornyo, nakarating siya sa Reino. Matapos ang isang buwang paglalakbay, doon niya nakilala si Maria Blanca, anak ng tusong Haring Salermo. Upang mapangasawa si Maria Blanca, hinarap ni Don Juan ang maraming mahihirap na pagsubok na ipinagawa ng hari. Pagbalik sa Berbanya, nakalimot nga si Don Juan at umibig kay Prinsesa Leonora. Sa kasal ng 2, nagpanggap si Maria Blanca bilang emperatriz at gumawa ng paraan upang ipaalala kay Don Juan ang kanilang pinagdaanan. Unti-unti, bumalik ang alaala ng prinsipe at humingi siya ng tawad kay Maria Blanca. Sa huli, ipinamana ang Berbanya kina Don Diego at Prinsesa Leonora, samantalang namuno sina Don Juan at Maria Blanca sa Reino de los Cristales. Nagtapos ang kwento sa tagumpay ng kabutihan, katapatan at tunay na pag-ibig.